Gusto mong magbago buhay mo, pero ayaw mong magkaroon ng pagbabago sa sarili mo. Ikaw ang may kagagawan yan. Ikaw ang may dahilan para magbago yan. Ikaw ang pinakasusi para magkaroon ng changes sa life mo. Here we go. Hi classmate! Kumusta po kayo? At syempre, babati muna tayo sa mga nagpapabati. Unang-una kay, ano ba to? Ray J. Yapauwaya. Hindi ko lang kung paano i-pronounce to. 8569. Hello po sa iyo, classmate. Eto naman pong isa, si Aubrey Smile 1631. Hello sa iyo, Aubrey. Thanks for the new bid everyday. At ito naman kay Bo Marcian Chun. Bo Marcian Chon, siguro to. Okay? Hello po sa inyo lahat. Well, anyway, class, yung pag-usapan po natin right now. Na-realize ko lang kasi tigagaling ko lang po ng gym. Habang mag-gym po ako, medyo meron dun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang 6 atang treadmill. Halos sira yung 4. Di 2 na lang yung gumagana. Then, inantay kong matagal. Tapos nung gagamitin ko na yung isa, ayun, parang nagloloko din. Trinay ko nang tinanggal yung saksak. Tapos binalik ko, mini shorts nireset ko, hindi pa rin gumagana. Kaya medyo, sabi ko, alis na lang ako. Then, ang tendency, lumabas ako, naglakad-lakad na lang ako dito sa Ortigas. Ngayon, bigla ko lang na-recall, classmate, na may tinatawag tayong burn toast theory. Na itong burn toast theory na to, para sa mas maikli, parang example, pag para maintindihan nyo muna yung burn toast theory. Parang isa sa sumikat to lalo nung panahon ng 9/11, September 11. Kasi may nangyari na may mga tao na dapat papasok sa Twin Tower kasi mag-opisina sila, magtatrabaho. Kaya lang, habang nagluluto sila ng tinapay na tusta, since nasunog yung tinapay, napilitan silang ulitin. Since inulit nila, na-late sila. At since na-late sila, hindi sila umabot. Buti na lang kasi nung bumagsak yung building, hindi pa sila nakakarating ng opisina nila. Kaya yun ang tawag na burn toast theory. Or pwedeng sa ibang example na platan ka. Ang iisipin natin, syempre, kadalasan mababad trip ka, magagalit ka kasi hassle naman to, bakit ako na-flatan? Pero ang ibang side naman daw doon, may mga theory na kaya ka na-flatan kasi nga, malamang may aksidenteng mangyayari sa harapan, tinigil ka para hindi ka makasama or hindi ikaw maaksidente. Kaya parang sa akin din, sa tagal ko na sa buhay at sa dami kong experiences, actually, pag may mga nangyayari na hindi ko gusto or wala sa plano ko, mas nagiging excited ako. Katulad ng nangyari nung pandemic days, di ba? Nung nagkaroon ng lockdown, syempre, nung una, nakakaba. Ang kaba ko, mga few minutes lang yan eh. After kaba, napapalitan ko na yun ng positive agad na sabi ko, okay to, lockdown ngayon, may kakaibang mangyayari, magkakaroon ng bagong experiences. Kaya nga, minsan, pabiro ko nga po na, di ba? Ito po, pabiro lang naman. Kasi ang iba, masyadong mga seryoso na. Di ba parang na magkakagera sa Pilipinas dahil sa nangyari sa China at sa US. Then, may mga nagtatanong sa akin anong opinion ko, ang sagot ko, sige na, maiba naman, di ba? Again baka masyadong isipin nyo naman, paano yung mga namatay or mamamatay? Hindi po ang point ko lang naman na I really love new things kasi doon naman nagkakaroon talaga ng bagong experiences, bagong learnings, at doon minsan kinikilig ka ulit pag may mga bago. Hindi ko literal yung sa gera itself pa yung patayin, pero yung mga bagong nangyari. Kaya balik tayo dun sa pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, napilitan kayo mag-online. And the good thing about it, isa yun sa pinaka-largest income ng majority ng grupo ko sa entire networking career nila. Sobra po talagang ganda ng mga kinita po namin nung pandemic days. Kaya, right now, nung balik tayo dun sa after ko mag-gym, sabi ko, lalabas na lang ako. Di naglakad-lakad ako sa Ortigas. Habang naglalakad-lakad ako, dun ko na naisipan magtatawag. Kasi nga, I really love na marami akong ginagawa na productive. Sabi ko, kesa maglalakad-lakad ako na magsa-sound trip ako, sabi ko, what if mag-mentoring na lang ako? Kaya naisipan kong tumawag sa mga iba't iba kong leaders. Then habang nagme-mentoring ako, naglalakad-lakad, mas okay pag naglalakad ka kasi yung boses mo, dire-diretso. Unlike pag nasa gym ka, syempre minsan mahihiya ka sa katabi mo, baka maingayan sa'yo. Tapos lalo na nasa loob lang ng isang kwarto, magkakarinigan talaga kayo. Since nasa labas ako,
dire-diretso hanggang meron akong isang natawagan na leader na doon kami napahaba. Ang haba ng usapan namin. Kaya ikukwento ko rin sa inyo kung anong napag-usapan namin. To cut the story short, sabi ko, kaya ka naging stagnant na hindi ka na kumikita ng malaki. Kasi again, it is always your choice. Sabi ko nga di ba lagi kong tinuturo, lahat ng nangyayari sa atin, tayo ang may kagagawan. Huwag na natin i-blame pang ibang tao kasi pag biniblame mo ang ibang tao, diniprive mo yung sarili mo ng tinatawag na growth. Di ba okay lang na ikaw may mali? At least para mas maintindihan po ninyo, classmate. Pag tinuro mo kasi ang ibang tao na kaya nangyari sa akin to kasi sila may kagagawan, na kanino ngayon ang power para magbago buhay mo? Di ba nasa kanila kasi sila ang sinisisi mo? Pero pag ang sisisihin mo or magtitake ng responsibility ang sarili mo, di na kanino ang power para magbago buhay mo? Di ba ikaw? Kaya much better na whatever happening to you right now, ikaw ang may kagagawan yan. Ikaw ang may dahilan para magbago yan. Ikaw ang pinakasusi para magkaroon ng changes sa life mo. Ngayon sabi ko, ang formula ng lahat napakasimple. Unang-una, you need to decide kung ano ba talaga ang gusto mo. Sabi ko, kung ano bang skill ang kailangan mo. Kasi kung gusto lang naman natin ng pagbabago sa buhay natin, meron lang naman tayong i-download ng mga bagong skills. Sabi nga nila, di ba, paulit-ulit natin to, if you keep on doing the same things and expecting different result, that is insanity. In short, kung may gusto kang magbago sa resulta mo, may dapat kang baguhin sa sarili mo. Kasi kung ano ang resulta mo ngayon, yan lang naman ang dahilan kung ano ang meron sa sarili mo. Therefore, kung gusto mo pala ng changes, ang babaguhin mo lang sarili mo. Sabi ko, okay, i-define natin. Number one, you need to decide ano ba talaga ang gusto mo na skills na ma-download mo sa sarili mo. That's number one step. Number two, maghanap ka ng mga tao na magagaling sa skill na yon. That's number two. Number three, talk to them. Kung kaya mo silang kausapin, humingi ka ng tip at lahat ng sasabihin nila, kahit ano man ang sabihin nila, wala kang choice, sundin mo at gawin mo. Doon pa lang pag sinunod mo yun, ang dami mong skills na matututunan. Kasi sa amin po, sa networking, i-relate ko lang po. Makaka-relate din naman kayo dito kahit hindi kayo nagdi-networking. Sa networking ko, konti lang naman ang skills na kailangan mo. Number one, paano ka mag-invite? Ibig sabihin, prospecting. Saan ka kukuha ng mga prospects? Saan ka kukuha ng mga kakausapin? Pag meron ka na sunod is presentation. Paano ka mag-present sa tao na magugusto nila kung anong pinipresent mo? Number three, closing. Diba? After, na-close mo na sila, sunod naman is keeping. Yan lang naman ang konti mong kailangan pag-aralan. Then, sabi ko, parang ako dati, may mga products kami before na hindi ako marunong magbenta. Naalala ko dati yung product namin is My Choco. Ito yung chocolate drink na medyo mahal-mahal siya compared sa Milo. Sabi ko, paano kaya siya ibibenta? Then, napakasimple. Nung nasa opisina ko, may nakita ako na isang kasamahan ko na every week bumibili siya ng mga 5 boxes, 10 boxes nung My Choco. Then, sabi ko sa kanya, tinanong ko, ito lang tanong ko, paano mo nabibenta yan? Sino binibentahan mo? Paano pag kinukumpara yan sa Milo or sa Ovaltine? Pag sinasabi, mas mura pa ang Ovaltine, Milo, sikat pa, may commercial pa, alam mo siya nagagawa. In short, tinanong ko lahat ng pinaka pwede ko ma-encounter. Then after nun, ginaya ko, sinunod ko lahat ng tinuro niyo sa akin. Guess what? Nakapagbenta po ako. Kaya doon ko na-realize na napakasimple lang naman ang mundo eh. Kinukomplikado lang natin kasi gusto mong magbago buhay mo pero ayaw mong magkaroon ng pagbabago sa sarili mo. Kaya parang sa akin, always remember this. Kahit networker ka or kahit ano pang ginagawa mo, may mga iba't iba tayong skills na dapat i-download na makakatulong sa atin. Parang doktor po. Hindi naman ibig sabihin doktor ka, magaling ka sa lahat, di ba? Kaya nga doktor, ang dami. May dentist, may surgeon, may ubigaini, may family physician. Di ba? Ano ba mga ibang doktor? Basta ang dami. May psychologist. Ang dami. Now, ganun din sa sales. Ganun din sa amin, sabi ko. Pare, ang magaling ka na mag-present kumita ka na nga ng malaki eh. Ang hindi mo lang naman medyo gamay pa eh, social skills. Sabi ko, mabilis kang ma-stress. Yung emotional quotient mo, masyadong, anong tawag niyan, mababa. At ang pinakamalupit pa sa'yo, distracted ka. Sabi ko, imaginein mo, ang grupo mo nandito sa lugar na to, pero bakit ka lagi nasa ibang lugar? Parang, sabi ko, sa atin bro, parang gera yan eh. Ikaw yung pinaka-head, ikaw yung general. Yung mga soldiers mo nasa gera, ikaw wala. Sabi ko, okay lang yan kung stable na network mo. Pero pag hindi pa stable ang network mo, I do believe na mas maganda. Lagi kang kasama nila. Kaya sabi ko, if you're just going to change, magugulat ka. Ang laki na magiging income mo sa maikling panahon.
Tapos habang kausap ko siya, ganito pa to. Ganito ba magsalita? Ano po kasi upline eh, kasi ganito. Alam mo, classmate, hit na hit ko pag kausap ko ganyan. Kasi sabi ko, nandun ka na naman sa low vibratory level. Di ba? Ano yung low vibratory level? Ito yung mga paawa. Sabi ko, parang hindi yan gagana sa akin kasi may mga iba nga akong na may mentoran, minsan iiyak na, paiyak pa lang, binabara ko na agad sa teka lang, hindi yan gagana sa akin. Doon tayo sa facts, doon tayo sa pinaka dapat na pwedeng baguhin mo or ano talaga yung mali mo. Kasi minsan, syempre, pag nagpapababa ka na, di ba parang bata yan, ang bata, pag galit na galit ka na, tendency iiyak. Pag umiyak ng sobra, maaawa ka. O pag naawa ka, tigil na. Nakalimutan mo ng pagalitan yung bata. That is our defense mechanism nung bata tayo na nadadala natin minsan hanggang paglaki natin. Kaya ako din yung pare, sabi ko, marunong ka naman ng law of attraction. Alam mo yung tinatawag na karma din. Nasaan ka ba? Nasa low vibratory level ka o nasa high vibratory level ka? Sabi niya, nasa low po upline. O pare, kung nasa low ka, anong maa-attract mo? Di ba lahat din ng mga low? Kaya sabi ko, baguhin man tono mo, pwede naman tayo mag-usap ng maayos. Sabi ko, hindi naman kita pinapagalitan, sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung dapat mong i-improve. Hindi to cut the store short, habang tumatagal ng tumatagal, gumanda usapan namin hanggang nabuhay na naman ang dugo niya. Kaya, classmate, ang ano kasi natin, sa totoo lang, ang pinaka-challenge for us to become successful, paano natin gagawin ng paulit-ulit ang isang bagay na matagal na natin ginagawa. Yan ang pinaka-challenge yan eh. Kasi wala naman talagang ibang gagawin. Sabi nga ni Kobe, di ba, basic is everything. Parang sa amin sa network din, ang nagiging problema ng majority na nagiging kasamahan ko, pag kumita ng malaki, nagbabago ng work ethics, nagbabago ng attitude, tapos minsan wala nang ginagawa talaga literal sa pag-network nila, tapos nagugulat sila minsan bakit bumababa income nila. Ako sabi ko, ang dami kong namimit na mga tao na sobrang yayaman na nila. Okay? Pero until now, they're still doing the basic. Ang mga ibang kakilala kong Chinese, araw-araw pa rin nasa tindahan nila. Araw-araw pa rin pumapasok, umaga hapon, kung paano sila nagsimula. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman ginagawa. Kaya lang sa amin, yun din ang kailangan ma-improve din sa maturity ng networking industry, especially mga kasamahan ko. Kasi since galing po sila, majority galing sa dating empleyado or dati talagang mahirap, tapos biglang kumita ng malaki, akala nila ang pagyaman, isang beses na effort na pagyumaman ka, tuloy-tuloy ka ng yayaman. Hindi yun eh. Kasi tandaan mo, classmate, kahit bigyan ka ng 10 milyon, if hindi mo alam kung ano ang gagawin mo dyan sa 10 milyon yan, isang araw gigising ka, lusaw yan. Kaya nga, huwag mong pangarapin o huwag ka magdasal ng sobrang daming pera. Ang ipagdasal mo, ang matuto ka, paano gumawa ng maraming pera. Di ba? Ano yung skills na meron sa'yo para lalong dumami ng dumami ang pera mo? Kasi once na marunong ka na ng ganon, ay classmate, kahit saan ka dalhin, hindi ka na maghihirap. Kasi ang formula para sa lahat, sabi ko nga, paulit-ulit lang at pare-pareho lang yan. Kaya para sa akin, tanggalin natin yung utak natin na one-day millionaire na parang gusto natin lagi yung mentality jackpot na saan naman nalo po ako sa loto para ako yumaman. Ako mas gugustuhin ko pa na mahirapan ako, magsumikap hanggang yumaman kasi alam ko na kung paano ulit-ulitin. Kung yumaman ka sa pagtaya ng loto, o ang tanong, mauulit mo kaya yan? Ilang tao lang naman ang nanalo sa loto ng mga paulit-ulit sigurong jackpot, sobrang kokonti. Pero napakarami ng tao na yumaman na nagsumikap. Ibig sabihin, classmate, mas malaki pala ang chance mo kung magsusumikap ka ng todo para ka yumaman kaysa sa magtaya ng loto. Take note, may mga nanalo nga ng loto pero pagdating ng oras, naging mahirap pa rin sila kasi they don't know how to handle their money. Kaya para sa aking classmates, sana matutunan po natin yung burn toast theory na kung ano man ang nangyayari sa'yo right now, natatanggal ka sa trabaho, naubusan ka ng pera, nag-break kayo ng karelasyon mo, pinalayas ka sa bahay ninyo, wala na kayong tirahan, nasunugan kayo, binagyo kayo, lahat ng kung ano man ang nangyayari sa'yo, ang tawag dyan, redirection. Dinadirect ka sa mas magandang buhay na nag-aantay sa'yo. Tip, paano ka mariredirect ng mabilis? Huwag ka nang pumalag. Sumabay ka lang, magtiwala ka lang at sigurado ko naka-design na gaganda ang buhay mo pagdating ng oras. Kaya dito muna tayo, classmate! Bye-bye!